tagusin dahil noong nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar na nisinalanta ng Bagyong Tino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. At sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong. At kinakailangan po na yung iba ay ma-relocate dahil po sila ay nasa... Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. 9 million pin over there should stop at the next pin, which is 98.5 million. That length is only 200 meters, which means that the dike has a unit linear cost of about 500,000 per linear meter. Sa patuloy ng pagsusuri ng Billionaire News Channel, natagpuan namin ang isang flood control project na ito along Laguna Lake sa Muntinlupa City. Nahahati sa 5 kontrata ang 3-part project na hawak lahat ng EF Chua Construction. Ang halaga nito aabot sa 407.4 million pesos. Sinukat namin ang proyekto sa Google Earth matapos i-verify mismo sa DPWH ang exact starting and ending points nito. Ang unang bahagi ng proyekto matatagpuan sa magkabilang gilid ng Alabang River na palabas sa Laguna Lake. Nasa approximately 140 meters ang haba ng magkabilang gilid na parehong mayroong sheet piles. Ang dulong bahagi nito, kapansin-pansin na tila hindi tinapos at walang nakalagay na pile caps o yung... O bakit natin to tinatouch? O kasi Muntinlupa. Oo, kapag ang namumuno sa isang probinsya, walang pakialam. O walang pakialam talaga. Imagine mo, may conviction ka na tapos tumakbo ka pa na mayor. So ibig sabihin, para sa akin, incompetent to. Itong mayor na ito dahil ayan meron siyang kaso eh. Nakita ng ating Sandigan Bayan na hindi siya fit para mag-lead. O kita mo, may mga ganitong project. O, anong ginagawa ng mayor? O, di ba ang nagbibigay ng permit ng mga proyektong ganito, mayor? O kaya nga, hindi ba napapansin niyo si Mayor Isko Moreno? Sinisita niya yung mga congressman niya na katarantaduhan ng mga pinagagawang mga proyekto eh. Lalong-lalo na yung mga proyekto na kailangan ng mga permits niyan. Pag naghukay yan, kailangan ng permit sa City Hall niyan. Lahat yan, alam niya ng City Hall. So, responsibilidad din ng City Hall na yung mga ganitong mga proyekto, since nagbigay sila ng permit, dapat chine-check nila tapos o hindi. O kita mo dyan sa may Muntinlupa, o kita mo kalahati lang. Yung dulong part, wala nang mga sheet, steel sheet something, yung shit, hindi mo binabaon yun eh. Tapos nilalagyan ng simento yun para yung nagiging river wall. O para mag-guide mo yung tubig kung saan mo gustong dalhin, ganun yun. Semento sa taas mismo ng sheet piles. Ayun, sheet piles. Pinaggaganong-ganon yun, pinagdidikit-dikit yun, binabaon yun malalim, tapos yung likuran nun nilalagyan ng simento para ma-reinforce siya. 300 meters naman ang sukat ng 2 bahagi ng proyektong nakaharap sa Laguna Lake. Kung susumahin, aabot sa halos 600 linear meters ang kabuuan ng flood control project. Ibig sabihin, nagkakahalaga ng 679,000 pesos ang presyo ng 1 metro ng proyekto. Ayon pa sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, tila hindi nasa-serve ng proyekto ang full purpose nito dahil maliit na bahagi lang ng lawa ang kinatatayuan ng flood control project. Bukod sa tila pagiging overpriced, napansin din ng aming team ang isang kalsada sa kaparehong lokasyon ng flood control project. Nasa mahigit 400 meters ang haba nito. Pero tila isang road to nowhere ang aming naabutan. Mantakin mo may kalsada. Tapos walang pupuntahan. Yan. Imagine, ito yung mga klase ng mga government official that we are electing. Kaya nga natin to ipinakikita for us to stop doing this. Magrereklamo tayo na yung mga syudad natin, distrito natin, bulok. Pero boto naman tayo ng boto ng mga tao. In this case, dito sa Muntinlupa, kayong mga nagme-message sa akin, na bisit kayo sa mayor ninyo, dapat talaga kayo ang kabisitan ko, kayong mga bumoboto. Why?
nanalo itong mayor na ito, hindi nyo bina-background check. Yung mayor ninyo merong kaso ng actually hindi lang kaso conviction. Bagamat yung kanyang ibang mga kaso ay na-dismiss, na-convict pa din siya sa isang kaso na hindi mo siya dapat pagkatiwalaan ng serbisyo, ng pera. More so yung buong syudad, iano mo sa kanya. Well, maunlad ang Muntinlupa. Maayos ang Muntinlupa, pero mas uunlad pa sana kayo kapag naglagay kayo dyan ng mga matitinong tao. So ito panawagan natin sa mga taga Muntinlupa, kaysa magsumbong kayo sa amin para i-check itong itong mayor, bagamat siguro kaya kayo nagsusumbong dahil huli ng lahat. Parating na ang eleksyon, kapag tumakbo ulit ito, nasa sa inyo pagka binoto nyo pa ito. Pag nanalo pa ulit ito, huwag na kayo magsusumbong, ha? Oo, kasi dahil mga nagme-message, sir, tingnan nyo naman yung namin, yung na problema rito sa namin, sa lugar namin, baha, yung mayor namin walang ginagawa. Kaya naman pala, ganyan yung mga proyekto. O ganyan yung mga kalsada, papunta sa kawalan. Baka pag sinundan mo yan, puta sa impyerno punta niyan. Mag-ingat kayo. Kaya nga, ina-advocate natin na mga kababayan ko, parang awa niya, gusto nyo maging maayos ang bayang Pilipinas. Anuhin ninyo ang magboto kayo ng tama. Okay? Klaro tayo dyan, ha? Dyan naman kay Rufy Biazon. Kung ayaw mong gawin ng maayos yung trabaho mo, lumayas ka na sa posisyon. Ngayon, kung gusto mong baguhin yung iyong trabaho, ayusin mo yung trabaho mo, di maganda. Pero para sa akin, siguro, i-clear mo muna yung sarili mo sa mga kaso mo bago ka tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Kayo talaga wala na ba kayo ibang pagkakitaan o alam na trabaho kundi maglingkod sa bayan? Hindi nyo naman talaga pinaglilingkuran yung bayan. Basta yun lang, ha. Ako, wag kang magagalit sa akin, ha. Nakita ko lang yung kaso mo, nakita ko lang yung conviction mo sa Sandigan Bayan. Ano ba sinabi nung Sandigan Bayan sa conviction niya? Ayan, nakalagay diyan, conviction for graft. Anti-graft found him guilty of graft. 'Di ba? Dahil sa paggamit ng PDAF. The court sentenced him to 6 to 8 years in prison and gave him perpetual disqualification from public office. Bakit nakakapagsilbi pa ito? Di ba dapat ito ang dinidisqualify ng COMELEC? Kailangan baguhin din yung style ng COMELEC, Kasi ang sinasabi nila dito, pwede pa siyang maging mayor kasi nga meron siyang parang TRO meron siyang appeal doon sa conviction niya sa Supreme Court. So hanggat walang resulta yung Supreme Court appeal niya, pwede pa siya mag-hold ng office. Dapat baguhin yan, Basta ang Sandigan Bayan nag-convict na sa'yo, wala ka na talaga dapat. Saka ka na ulit tumakbo kapag kinlear ka ng Supreme Court. Ganon. Ayan, 2.7 million of his PDAF was channeled to a fake NGO linked to Janet Lim Napoles. Imaginein mo, itong congressman na ito, link pala kay Janet Lim Napoles. Si Janet Lim Napoles nakakulong, tapos yung congressman na nagpadala ng pera sa kanya, hindi nakulong. Sabi nila, maliit na halaga lang yan. Maliit na halaga, malaking halaga. Hindi sa kanila yan, pera ng taong bayan yan. Diba? Na-acquit lang yung ibang mga yung malversation, misappropriation, na ganyan yung sinasabi ng ombudsman kay Romualdez. Yan lang daw isasampa niyang kaso. Nadidismiss pala yung mga kaso na yan, kaya pala yan yung isasampa ng ombudsman na kaso. Mga hudas talaga kayo, ha? Ito, punta naman natin. Ito maganda to. Ito maganda tong topic na ito. Yung ng Office of the Vice President. Sige nga, pasok. Of the President, may red flags din mula sa COA ang Office of the Vice President. May red flags ang Office of the Vice President. Sa COA. Sige. Ano yan? Hindi raw nakonsulta ng tama ang mga benepisyaryo sa milyon-milyong cash assistance program. Hindi nakonsulta ng tama. Yun ba ang yun ang laman nung sulat ng COA? Mamaya pa-discuss natin. Ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence.
Sa ganyang paraan flinex ni Vice President Sara Duterte ang paglilingkod ng kanyang opisina sa kanilang year-end report. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President ang Magnegosyo Taday. Layo nitong tugunan ang pangangailangan ng mga nakararanas ng kahirapan, kawalan ng hustisya at iba't ibang kalamidad. Sa pamamagitan niya ng libo-libong pisong cash assistance. Nagbunga na yan ang pangkabuhayang puhunan, financial literacy training at ng iba't iba pang proyekto. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Ito ang sinisilip nila dito, yung COA report. Buksan ko lang yung COA report dito sa aking pangmayaman na cellphone. Wait, ayan, buksan ko yung COA report para makita natin mismo. Office of the Vice President COA report. Ayan, executive summary. Nakalagay dito kung magkano yung mga bagay-bagay. Pumunta tayo doon sa part. Diyan sa may Magnegosyo Taday. 138 beneficiaries consisting of 128 individuals and 10 non-NGO civil societies organization or CSOs who applied financial assistance were approved based on client category after the evaluation of the satellite office and special project division staff an accreditation committee that the applicants were eligible and qualified. However, the proposed project feasibly and the viability of the 138 beneficiaries were not assessed and taken into consideration, which is not compliant with item B, blah, blah, blah. Ayan, Manual of Operations. In addition, the barangay certification submitted by the 8 individuals is deficient. Finding number 2. We recommend the management agreed to instruct the director of operations to A. Ensure the feasibility and viability. Second, henceforth ensure that the content of the barangay certification for individual applications both blah blah blah. Sinabi ba ng COA na mali? Sinabi ba ng COA na palpak yung paggamit ng pondo? Yung pondo ninakaw ba? Yung pondo napunta ba sa walang kakwenta-kwenta? Ito yung parang notice of disallowance. Parang ganito siya naglalaro. Ang siste dito meron silang ginawa. Meron silang programa, nagamit naman yung pera. Pero nakita lang namin na may mali sa proseso. May mali sa proseso. Pwedeng i-correct. Pwede. Kaya nga sila nagbibigay ng recommendation. Ayan we recommend. Ayan mismo, ito yung COA audit nasa cellphone ko. We recommend and management agreed. Nagrekomenda kami sa Office of the Vice President. And nag-agree naman sila na i-instruct yung Director of the Operations para i-ensure na sa susunod ganito, sa susunod ganyan. Hindi mali, walang mali. Meron lang kulang sa proseso, meron lang hindi na follow up, pero walang mali sa pera. Yung pera na nagamit sa serbisyo. Yung pera hindi ninakaw. And we are talking about ilang milyon lang. But again, maliit o malaki, ang issue dito, ninakaw ba yung pera? Hindi. Nabigay ba yung pera sa tamang mga tao? Oo. May kakulangan? Oo. Mayroon lang hindi nasunod na proseso o meron kaming suggestion na sa susunod kasi meron silang meron silang sinusundan na mga rules and regulations. May mga rules na hindi nasundan pero yung pera napunta sa tao, napunta sa mga kababayan natin, napunta sa mga Pilipino. Oo. Meron lang mali pero kayang i-correct dahil ba dun sa mali na yun na sayang yung pera? Hindi naman. Dahil dun sa mali na yun, kumbaga meron tayong sistema, may proseso na i-execute natin yung pondo, na i-execute natin yung programa, pero meron mga mali doon sa mga hindi nasundan doon sa sa rules. Anong gagawin natin? Sa susunod ganito nag-usap-usap tayo. Sa susunod, in-advisean sila ng COA na ganito gawin nyo sa susunod.
Oo, yun ang sinasabi dito. We recommended and management agreed to instruct the director of operations to ensure blah 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 and herefore ensure that the content of the barangay blah blah blah. Oh, sinabi ba ng COA dito na mali yung paggamit nyo ng pondo? Sinabi ba ng COA dito na palpak yung sistema nyo, palpak yung inyong execute ng proyekto? Wala. Meron lang silang napansin, meron lang silang nakita na napagkasunduan naman nila pare-pareho na gagawin na nila sa susunod. Pero walang mali kasi kung may mali dito, si COA sasabihin niya, therefore, yung paggamit nyo nitong pondo na ito is illegal. At dahil dyan, isasampa natin sa ombudsman itong particular na dito dahil kinorap nyo yung pera. Walang ganun. Walang sinabi si COA dito na nawawala yung pera magkano lang ang budget ng Office of the Vice President? Wala pang 1 billion. Napupunta ito sa mga serbisyo. Kita nyo nga, pinagkakasya nila yung kapurit sa mga tao. Maliliit na mga puhunan ibinibigay dun sa mga tao. Tapos minomonitor na lang nila whether kumikita yun o hindi. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Ang Office of the President meron din. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno merong recommendations ang COA. Pero sinasabi ba ng COA na mali? Yung mga paggamit nila ng pondo? Hindi. Sinasabi lang nila, sa susunod ganito gawin nyo. Okay? Okay. Di ba? Tatangan nyo. Pero para masigurong legal ang mga aktibidad ng programa, may nakalimutan atang hakbang ang OVP. May nakalimutang hakbang. Para makasigurong legal. Walang nakalagay dito walang nakalagay dito na nakasigurong legal. Ang sinasabi para mas pulido, para mas para mas walang butas. Kasi baka mamaya kapag nakalusot sa mga steps na yan, baka gawing loopholes yan para makapangurap. So para hindi talaga magamit itong itong issue na ito sa mga future na mga na mga pagbibigay ninyo, we recommend that you do this, you do this, you do this, you do this. Walang sinabi dito ang COA na may ninakaw ang Office of the Vice President. Meron nga silang unmodified Dito mismo sa letter na ito sa letter na ito nakalagay mismo that they are issuing an unmodified opinion. It means everything is okay. It's just that in this particular project, in this particular execution, you've missed some steps. But yung mga missteps na yon hindi naman nag-lead to corruption. So walang corruption, therefore walang problema. Now, the Office of the Vice President is accepting na oo nga, sige, we will do it. Kaya nga nakalagay dito, we recommended and the management agreed. Nag-usap na ang COA at ang OVP. Pucha, pinalalaki nyo to, wala naman tong problema talaga Alam nyo ang problema ng bayan natin Pilipinas, putang ina ninyo, yung sandamukal na trilyon-trilyon ninanakaw ng sindikato ng mga Marcos at Romualdez. Yan ang problema natin, hindi itong mga ito. Tainang yan, walang nawalang pera dito. Bottom line is, walang nawalang pera, walang nanakaw na pera, meron lang mga steps na hindi nasundan. Which is, ina-acknowledge naman yun ng Office of the Vice President. Nagnakaw, kapurit na nga yung pera nila, wala 1 bilyon na nakawin pa nila. Kung bobobo nyo talaga. Sige, diretso. Yan ay ang siguruhing kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Sa 2024 audit ng Commission on Audit na inilabas itong December 1, napag-alaman ng COA na hindi sumailalim sa kinakailangang assessment ang 128 individual. Hindi sumasailalim. Meron lang silang na-miss na steps. Kayo talaga mga media kayo. At 10 non-governmental organizations na beneficiaries ng programa. Labag daw yan sa Manual of Operations na mismong OVP ang bumuo. Sa ilalim kasi ng nasabing manual, dapat daw i-assess ng Department of Trade and Industry at ng Philippine Insurance Deposit Corporation ang... Yun. So, yun yung mga missteps. Dapat isangguni. Ngayon, ang COA, may nakikita ba silang ninakaw na pera? Hindi ba napunta sa tao? Hindi ba napunta sa tao? Kaya lang, hindi natin alam kung yung tao na napuntahan nun qualified o hindi. Dahil nga, doon sa missteps na yon. Now, alam ko naman na napunta yan sa isang individual. Meron kayong certificate, may pirma ng receive. Yung yung pondo na yan, na execute,
O, may mali kayong step na nagawa. Ayusin natin yan, ha? Sa susunod, dapat okay na yan. O, di ba? Ganun yun. Hindi yung negative yung ano ninyo, yung atake ninyo na parang sinadya nila na gawin yun. Tatanggap na beneficiaries. Mamaya makikita nyo pa dito yung ibang mga wordings ng business nila. proposals para sa evaluation. Pero wala daw nakarating na dokumento sa state auditors. Base rin sa report ng COA, matapos ilabas ang pondo para sa programa, 11 lang ang binisitang beneficiaries ng OVP mula sa kabuuang 83. Oh, 11 lang yung nabisita. Tayo na kasi tinitipid nyo eh. Bawalan silang pamasahe. Pero, is this correctable? Yes. Is this, are you saying that because of this, kinurakot yung pera? Hindi. COA is not flagging the Office of the Vice President for corruption. They're just flagging the Office of the Vice President because they missed some steps. They missed some, they should have done this pero hindi nila nagawa. So, kaya sinisita ko because baka maging, maging source of corruption to. So, ngayon pa lang, iwasan na natin, ayusin na natin, kailangan lahat mabisita nyo, hindi pwedeng mangilan-ngilan lang. Pero hindi ko sinasabi ninakaw nyo pera ha. Wala akong nakita nung inaudit ko kayo na ninakaw nyo pera. May nakita lang ako na pagkukulang. May mga pagkukulang kayo. Hindi naman perpekto ang tao. Yan ay para i-check sana ang status ng investment o negosyong dapat ay pinaggastusan ng mga perang galing sa OVP. Hindi lang yan, hindi rin daw na-liquidate ng nasa oras ang higit 2 hindi na-liquidate ng nasa oras. Hindi na-liquidate ng nasa oras. Iba yung hindi na-liquidate versus hindi na-liquidate ng nasa oras. Ibig sabihin na-liquidate. Hindi nga, late nga lang. Ngayon, pinag-usapan natin, COA and OVP, wag na kayong malilate ha. Okay po. Tapos ang problema, may nanakaw na pera ang OVP? Wala. Hindi na-liquidate on time. Pero na-liquidate? Oo. Hindi nga lang on time. May pagnanakaw? Wala. Hindi lang na-liquidate on time. Tangina niyan. Hay, talaga naman. Grabe talaga ang effort ng mainstream media para sirain ang Office of the Vice President. Tangina nyo, Joy na nga lang ang binigay sa amin yan. Nanalo nga ako ng raffle, Joy. Mukhang galing pa yun dun sa tira ng mga relief operations nila. Walang hiya kayo. Dapat nga ako nagrereklamo eh. Dapat mga iPad yan eh. O kaya iPad Pro yan. O kaya mga mga Apple Watch. Pucha, Joy. yung financial assistance na inilabas ng programa. Sinisika pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang DTI, PIDC at ang mismong Office of the Ito, makikita nyo kung gaano kabobo itong reporter na to. Vice President patungkol sa mga natuklasan ng COA. Samantala, Tuklasan ng COA. Akala mo may ninakaw eh. Ito ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the may Vice kahina-hinalang acquisition. Tangina niyan, kung kahina-hinala yung acquisitions na yan, hindi nila ililista yan. Sige, diretso. President ang nabusisi naman ng Philstar.com. Sa kanilang report, tinuko nito ang 19 units ng motorsiklo Motorsiklo. Okay nang ina mo, boba ka, bakla. Itong bakla na to, dyan sa Mindanao na reporter. 19 units of motor vehicles. Putang ina niyan. Dahil dito sa report na ito ng TV5, putang ina yung mga vlogger ni Bongbong Marcos, ang tatanga. Ang tawag na nila sa motor vehicles, motorsiklo. Anong sinabi nitong putragis na reporter na ito? Ulitin natin ulitin natin. or tinuko nito ang 19 units ng motorsiklo 19 units ng motorsiklo? Putang ina niyan, 19 units ng motorsiklo. Motor vehicles po. Yung pong 4 wheels, motor vehicles ang tawag dyan. Oo, pwedeng yung motorsiklo is also a motor vehicle. Oh, but you have to, wag mong sabihin na 19 units ng motor vehicles. Kasi baka mamaya, putsang ina, alam mo, kasama dyan sa motor vehicle na yan, yung bus dun sa Davao. Oh, yung bus ngayon, dyan sa Davao. Tsaka, bopols talaga kayo. Ilan ang opisina ng Office of the Vice President? Meron silang 10 satellite offices. 10 satellite offices. Kung isang office pa lang ng Office of the Vice President, mayroon na silang isang van, edi 10 van na kagad yun. O yung 9 na unit, o pwedeng yung iba sa security, at saka yung bukod sa mga per departamento,
Diyan sa 19 units of motor vehicles. Hindi yan motorsiklo. Utang ina nyo talaga. Bobo kayo talaga, mainstream media kayo. Mga fake news peddler kayo talaga. 19 units of motor vehicles. Nakalagay na nga motor vehicles. Ibig sabihin, pwedeng motor yan, pwedeng 4 gulong, 10 gulong, walang gulong. Taragis yan. Sige, paano pa? na may kabuuang halaga ng 26.3 million pesos. 26.3 million na motor vehicles. O, 19. Pag dinivide mo, yung 19 times 26 ay divide by 26. Ano natin, para pasayahin natin yung mga bobong loyalista. 19. Oo, ay hindi pala, 26 million. O, saan na ba? 26 million. O, divide by 19. O, putsang ina, 1.3 million. Oh, ito yung sinasabi nila. Merong bobo diyan sa sa Canada. Putang ina, naghahamon ng debate tapos tatanga-tanga. Naghahamon ka ng debate, motor vehicles, hindi mo naiintindihan. Hinahamon ng banateros ng debate no dahil gusto sumikat ng kupal na yon. Sinasabi niya 1.3 million, 1.4 million daw, o 1.3 million. 19 na 1.3 million, kinumpute niya. Harley Davidson daw yun. Harley Davidson, tanga, mahal-mahal ng Harley Davidson, bobo. Ang Harley Davidson, nagre-range yan from 1.7 million pataas, 1.5 pataas, walang 1.3, mga siguro kung 1.3. Ano yan? Kung 1.3 million siguro, mga mahihinang klaseng mga Harley Davidson yan. Diyos ko, mahirap na nila lang, hindi alam pati presyo ng motor, nagmumotor kami. Alam ba magkano yung, yung BMW GS 1250 ko? 1.7 million yun. Tanginan nyo. Yung triple black na GS ni Banat Bay, puta 2 million yun. Magko-compute lang kayo, pang tanga pa. Diyos ko po. So yun yung pinalalabas nila ngayon. Na grabe, magnanakaw ang Office of the Vice President. Mantakin mo 1.3 million ang ginagastos nila sa sasakyan. Gago. Tangina, mura yan kung 1.3 million na magkano yung mga high ace. Oh, yung mga high ace, mga 1.8 million yan. Putsang ina, baka nga mga Innova lang yung pinagbibili dyan eh. Para lang mapagkasya yung pera. Bottom line is, the budget of the Office of the Vice President is only 800 million. And last year, it was just 700 million. Ano pang wiggle room mo para magnakaw dyan sa pera na yan? Eh, wala ka namang extra na pera na ibinibigay sa'yo. Wala. Oo, kung ano lang yung budget mo, yun na yun. Pucha, nagtatanim pa si Inday Sara, nagbibigay pa ng bag, nagbibigay pa ng ng magnegosyo taday, at nagmimigay pa si Inday yung opisina niya ng mga burial assistants, mga assistants sa pag-eskwela at kung ano-ano pa. At 800 million ngayon at 700 million last year, tapos in-audit yung ganito. Putangina nyo, ang i-audit ninyo yung mga yung mga tawag dito, yung mga ahensya ng gobyerno nagnanakaw sa inyo ng trilyon. Ano pa? O 1.3 million pesos kada unit. 1.3 million pesos kada unit. 1.3 million pesos kada unit na motor. Yun kasi ang positioning ng ng TV5 nitong bobong reporter na ito, motorsiklo. Hindi motorsiklo yan, dapat kayo ng iratum dito. 19 units of motor vehicles. Kasi nag-o-audit kayo, putangin nyo, hindi naman kayo mga auditor. Nag-i-interpret kayo ng COA report nang wala naman kayong background sa accounting. Tangina nyo, tali-talinuhan kasi kayong lahat eh. Talagang dito sa Pilipinas, pag-usapang politika, lahat politiko. Pag-usapang sports, lahat sports. Pag-usapang abogado, lahat abogado. Tangina, pero ang bobobo naman. 19 units of motor vehicles, 19 units of motorcycle na yun. 1.3 million bawat isang motorsiklo. Tanga, ba't bibili ng gano'ng karami motorsiklo ang Office of the Vice President? Hindi naman sila nag-aangkas. Hindi naman sila nagpupudpanda. Mga tarantado yata itong mga to eh. Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000 pesos kada unit. Laptop 300,000 pesos kada unit, pero meron ng sagot dito ang OVP. Hindi daw pala yan laptop. Oo, ang po niyan, mga Xerox, mga copiers daw yan, Xerox machines daw yan, mahal talaga yun. Oh, sige, bayanan natin yun sa Office of the Vice President. They can pretty much answer this. The thing here is, in-highlight nila overpriced yung mga pinagbibili ng Office of the Vice President. Yun ang hina-highlight nila. Pero bakit hindi nila i-highlight yung mga overpriced na mga proyekto
ng DPWH, tapos yung mga insertion ng mga congressman, bakit hindi yun na ibinabalita nyo? Iniisa-isa nyo sana yung mga insertion. Bawat, ba, si Rizon Tiberos, ito yung insertion niya. Ito yung mga proyekto. O, ito, nagpunta tayo rito. Wala yung proyekto. Ganun, puta, mag-audit na rin lang kayo eh. Yung mga significant yung dapat na ino-audit natin. Katulad nito, 7 units of CCTV. Sige. O halos 4 million pesos ang total. 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos at 7 CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit. 200,000 kada unit. Dito na naman ang sinasabi nila, tangina niya na mahal-mahal naman ang CCTV niya. Magkano lang siya Shopee, gago? Office of the Vice President, Shopee ilalagay mo? Utangin na nyo, buong system yan. The whole system, not just the CCTV, nandiyan dyan lahat yan. Kasama yung internet niyan. Kasama yung kasama yung package na nagko-communicate doon. Nagagalaw yung mga na yan. Mamahalin talaga yan. Kasi buong system yan at hindi yan hackable. Kasi dahil na naka-network yan, there's a possibility na ma-hack yung ma-hack yung camera na yan at magamit yung camera na yan para sa pansariling katarantaduhan. Dahil para mga hacker sa Pilipinas. So kasama lahat yan. Firewall, server. Hindi lang yan basta CCTV kinabit mong ganun katulad nung sa bahay nyo na na-check mo sa cellphone mo. Hindi yun siya ganun. Actually, yung mga CCTV na yun na nilagay nyo sa bahay nyo, hindi lang kayo nakakakita nun. Pati yung mga manufacturer, nakikita nila yun, hindi secured yun. Itong CCTV units na to, kaya nga ang mahal because secured yan. Kasama pati yung buong system, software. Oo, meron pang meron pa yan server. Alam niyo yung server, yung mga CCTV na yan, meron yan mga mga tawag dito. Mga key na ilalagay mo doon sa software ng server para ma-monitor mo yung kuha ng CCTV from the server. Putang ina nyo, wala kayong alam eh. Ang tatangan nyo eh. Merong software manager ang server. Merong software manager ang server. Doon sa server, meron yan mga switches. At sa mga switches na yon, doon nakalan yung mga computer. Doon nakakabit yung mga computer na naa-access ninyo yung server. May mga internet kayo lahat. At kapag ka meron ka nung key code na yon, nung CCTV na yon, binibili pati yung yung code doon para ma-add mo siya doon sa